Magandang umaga, tanghali, gabi, o kung saang bansa man kayo naroon ngayon. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat mga kaibigan, mga kapatid, mga kasupporters. Sa inyong walang sawang suporta dito sa ating palatuntunan na aking pinamagatang Ating Balikan ang Nakaraan, na kung saan dito po ninyo mapapakinggan ang iba't ibang kwento ng buhay ng ating mga kaibigan. Pero bago po natin umpisan, nais ko muna kayong batiin. Kaya big shout out, Team Kapuso! At sa aking team, The Voice and the Girls. At syempre kay kapatid na Renegade Offering Channel. At sa kanya may bahay na walang iba, Agnita's Kitchen. Shout out Ate Josie Tixon, Ate Babes, Daddy RPH, CBL 30, The Smasher. At syempre sa ating kaibigan, Pastor Kaalam sa Kinabuhi TV. At kay Ma'am Janet Galvan Salazar. Kay kapatid na Shiver Vlog. At syempre sa ating kaibigan, Food for the Soul by Simple Ray. At syempre sa ating isa pang kaibigang team. Big shout out! LTC Support. At ngayon, mayroon naman po tayong babasahing sulat galing sa ating kaibigan. Ito atin ang umpisahan. Dear Kuya Kalbo, tawagin mo na lamang ako sa pangalang Lucy. Kuya, ako po isa sa mga supporter mo dito sa iyong programa. At ngayon, nais ko pong mag-share ng aking kwento ng buhay. Ito po'y kwento ng pamilya. Kuya, para inyo pong maintindihan ang lahat, umpisan ko po sa simula. Seven years old ako noon. Ang aking tatay ay isang kargador ng bigas. Ang akin namang nanay ay naalagaan po kaming tatlo na magkakapatid. Ako po ang panganay. Kuya, nang mamulat ako sa mundo, nakita ko ang aming pamumuhay. Araw-araw ang aking tatay noon ay nagtatrabaho. Walang pahinga. Dahil gusto niyang maayos ang aming pamumuhay. Makakain kami 3 sa isang araw. Napakabait ng aking tatay, Kuya. Siya ang masasabi kong napakabait at napakasipag na tatay. Sa totoo lang, ang aking nanay ang mabunganga sa bahay. Minsan nagbubunganga ang aking nanay, lalo na
kung kulang ang binibigay ni tatay. Pero binabaliwala lang ng tatay ko yun, kuya. Minsan binibiro-biro na lamang niya ang aking nanay. Kahit na ito'y galit na galit sa aking tatay. Minsan, niyayaya ang aking nanay ng kanyang mga barkada na uminom. At ang aking tatay naman ay hinahayaan lang niya. Dahil ayaw niya ng gulo. Minsan nga pagdating ng tatay sa bahay, ay siya pa ang magluto para makakain kaming tatlong magkakapatid. At darating ang nanay kong lasing. Pero wala siyang marinig mula sa aming tatay, kuya. Lumipas ang mga taon. Biglang nagbago ang aming pamumuhay. Nang umalis ang aming nanay na walang paalam, kuya. Naalala ko, 9 years old na ako noon. Ang akala namin ay pumunta lamang sa kanyang magulang. Dahil nung gabing iyon ay nagtatalo sila ng tatay. Dahil walang naiabot ang tatay sa aking nanay, kuya. At hinanap kinabukasan ng aming tatay si nanay. Pero hindi talaga makita. Kaya pumunta ang aking tatay sa mga magulang ng aking nanay sa ibayong lugar. Ang akala naming magkakapatid, pagbalik ng tatay ay dala na ang aming nanay. Pero dumating na lamang si tatay, kuya. Nawala si nanay. At maya-maya, tiningnan ni tatay ang aming aparador. Nakita niya, konti na lamang ang damit ni nanay na nandun sa loob. Nakita ko si tatay, kuya. Malungkot. Minsan, nakita ko siyang lumuha. At sinabi niya sa amin kung ano daw ang pagkukulang niya. Na lahat naman ay kanyang ginawa para lang kami mabuhay. Pero bakit daw siya iniwanan ng aming nanay? Kaya minsan tumatrabaho ang aming tatay na walang tulog, kuya.
hanggat sa isang araw. Nagkasakit ang aming tatay, kuya. At lagi niyang hinahanap ang aming nanay. Hanggat hindi na siya makapagtrabaho, kuya. Dahil lumala ang kanyang sakit. Kaya mula noong nagkasakit siya, mas lalo kaming nahirapan. Dahil wala na siyang sahod na nakukuha. Dahil hindi na siya nakatrabaho. Pero kahit ganun pa man, naintindihan siya ng kanyang boss. Kaya binibigyan kami ng bigas. Kaya mula noon, kuya, naghirap talaga kami sa pag-alis ng aming nanay. Kaya
Ma'am Lucy, maraming salamat sa napakagandang kwento na iyong na-share sa amin. Kwento na mapagkuhanan ng aral ng mga magulang. Mga magulang na kung saan ay napabayaan ang kanilang mga anak. Sa iyong naramdaman ay hindi ka masisisi ng iyong nanay. Dahil sa hirap na inyong naranasang magkakapatid at hanggang namatay ang iyong tatay. Ang pagpatawad ay madaling hilingin. At yan ang hinihingi ng iyong nanay sa iyo. Bagamat hindi ka namin mapangaralan dahil hindi naman namin alam kung gaano kalalim ng sugat na iyong naranasan sa iyong nanay. Pero aming dalangin na matanggap mo ito. Aming dalangin na mapatawad mo rin siya. Iisa lang po ang ating nanay. Iisa lang ang ating tatay. Kung naiwanan kayo, may dahilan. Ang kamalian lang ng mama ninyo ay ni minsan hindi kayo binisita hanggat namatay na lang ang inyong tatay. Pero Ma'am Lucy, tandaan mo din na ikaw ay isang magulang na ngayon. Naway may natutunan ka sa iyong naranasan nung ikay bata pa. At ngayon iba na dahil ikaw ay may pamilya na. So pag nilililayan po ninyo, manalangin kayo sa taas at hilingin sa Kanya na para matanggap mo ng kusang loob mula sa puso ang pagpapatawad mo sa iyong nanay. Nakita mo naman ang kanyang pagsisisi. Naway, darating ang araw at kung hindi man, ngayon na. Siguro naman matagal ng panahon. Na dumating siya sa buhay ninyo ulit. Kaya, hanggat hindi pa huli ang lahat, dalangin namin na mapatawad mo siya. Muli, maraming salamat po, Ma'am Lucy, sa iyong napakagandang kwento. Mga kaibigan, narinig po natin. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Ma'am Lucy? Ano ang inyong naramdaman sa kanyang mga naranasan? Mag-comment sa baba para ng kanyang mabasa. Malay natin, madagdagan ang kanyang naramdaman at mapapatawad niya ng tuluyan ang kanyang
nanay. Ma'am Lucy, maraming salamat na may maraming biyaya. At kung ano man ang nangyari sa inyo nung kayo bata pa, ngayon na kayo ay may pamilya na. Naway magtuloy-tuloy at maraming biyayang darating sa buhay ng inyong pamilya. Muli sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, naway niyo po akong isubscribe, mag-comment at mag-share. I-share sa inyong mga kaibigan, malay po natin ang inyong mga kaibigan ay magbigay ng kanilang kwento ng buhay. Kaya maraming salamat sa inyong lahat. At dahil dyan ako'y kakanta, hahandugan ko si Ma'am Lucy ng awitin. Sana Ma'am Lucy, inyo pong magustuhan ang aking kakantahin para sa inyo. Sa pagpatak ng bawat oras ay ikaw ang iniisip-isip ko. Hindi ko mahinto bintig ng puso. Ikaw ang pinangarap-ngarap ko simula ng matanto na balang araw iibig ang puso. Ikaw ang pag-ibig na hinintay, puso ay nalumbay ng kay tagal. Ngunit ngayon nandito na ikaw, ikaw ang pag-ibig na binigay sa akin ang may kapal. Biyaya ka sa buhay ko, ligaya't pag-ibig ko'y ikaw. Humihinto sa bawat oras ng tagpo ang pag-ikot ng mundo. Ngumingiti ng kusa aking puso pagkat nasagot